may mainit na balita po tayo ngayon tungkol kay Solana. Ayon po sa isang kilalang market analyst, possible raw na umabot si Solana o si Sol sa presyo na $2,700. Isang pagtaas na mahigit 1,500% mula po sa kanyang kasalukuyang presyo. Pero teka lang, paano nangyari ito? At bakit sinasabi ng analyst na 99% sure ang pagtaas ni Solana? May kinalaman daw ito sa bullish pattern, sa ETF approval at sa mga bagong crypto regulations. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang detalyadong paliwanag kung bakit maraming crypto expert ang sobrang bullish ngayon kay Solana. Alamin natin kung totoo nga bang magka-face melting rally ito at ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng cup and handle at bakit po ito mahalaga kay Solana. Ayon po kay Ginong Ali Martinez, isang kilalang analyst, merong cup and handle pattern itong si Solana na nagsimula pa noong taong 2022. Kung iisipin mo, parang tasa at hawakan sa tasa ang itsura ng chart pattern na ito. Ibig sabihin ay nagkaroon muna ng malaking pagbaba ng presyo ni Solana pagkatapos ng FTX crash. Tapos unti-unti po siyang bumawi pataas pero may konting pagbagsak ulit. At ito po yung tinatawag na handle. Ngayon ayon po kay Ginong Martinez, nabasag na raw ni Solana ang pattern na ito. At ito ang nagsisilbing breakout signal para itong hudyat na ang susunod na galaw ni Solana ay posibleng sobrang lakas pataas. Ngayon ay gaano po kataas ang target price ni Solana ayon kay Ginong Ali Martinez. Ang sabi po ni Ginong Martinez, kung tama ang technical analysis na ito, pwedeng umakyat si Solana ng hanggang $2,700. Tandaan natin na ang all-time high ni Solana ay nasa $294 na naabot niya noong January 2025. Kaya kung aakyat siya sa $2,700, 10 beses ang itataas nito. Pero hindi lang basta hula ang basihan ng forecast. Ang basis nito ay tinatawag na Fibonacci extension level, kung saan ang 161% level ay nasa $2,700. Sa mundo ng technical analysis, kapag nabasag na ang isang resistance level, ang susunod na target ay batay sa Fibonacci projection. Ngayon ay may mga hadlang ba bago maabot ni Solana ang presyong $2,700? Oo, hindi ganun kadali ang daan ni Solana papuntang $2,700 na presyo. Meron po siyang kailangang lampasan na resistance levels. Una, kailangan niyang mabasag muli ang previous high na $294. Pangalawa, merong barrier sa $787. At isa pa sa $1,314. Bago maabot ang ultimate goal sa $2,700, kailangan munang matalo ni Solana ang mga harang na ito. Pero ang kagandahan dito, habang unti-unting naabot ni Solana ang mga resistance levels na yan, lumalakas po ang kumpiyansa ng market at mas marami pong investors ang pumapasok. Ngayon ay bakit po sobrang bullish ang market kay Solana? Isa po sa pinakamatinding dahilan ay ang posibleng pag-approve ng spot Solana ETF.
Sa kasalukuyan, ayon sa Poly Market, 99% na raw ang tsansa na maaprubahan ito bago matapos ang taong ito or taong 2025. Kung matatandaan natin, tuwing may inaaprubahang spot ETF tulad po ng nangyari kay Bitcoin or Ethereum, tumataas agad ang presyo dahil maraming institutional investors ang pumapasok. At hindi lang yan, kamakailan lang ay inilaunch po ang REX Shares Solana Staking ETF. At sa unang araw pa lamang nito ay tinalo na niya ang XRP Futures ETF. Umabot ito sa $42 million sa unang linggo pa lang ng trading. Kung ganito po ang simula, isipin mo na lang ang epekto kung nagkaroon ng full-blown spot Solana ETF sa market. Ngayon ay may mga malalaking bumibili ba ng Solana ngayon? Oo. At isang malaking halimbawa ay ang DeFi Development Corporation na ngayon ay isa sa mga pinakamalaking Solana holder. Bumili po sila ng mahigit 153,000 Solana tokens kamakailan lamang. Ang ganitong klasing institutional buying ay palatandaan ng malalim na kumpiyansa sa long-term growth ni Solana. Kapag patuloy na bumili ang mga malalaking kumpanya, syempre susunod ang retail investors. Ibig sabihin, tataas po ang demand at kung limited po ang supply, tataas din ang presyo. Ngayon ay may suporta ba mula sa gobyerno o regulasyon? Ayon po sa mga ulat, ang US Congress ay inaasahang magpasa ng mga crypto-friendly bills tulad po ng Genius Act na magpapabilis sa adoption ng mga blockchain project gaya ni Solana. Kapag naging formal na batas ito, aasahan natin na mas maraming kumpanya ang gagamit ng Solana network. Kapag ang regulasyon ay supportive, mas maraming investors ang nagiging confident na pumasok sa market. Ibig sabihin, kung suportado ito ng batas, mas ligtas at mas legit sa mata ng traditional investors. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade o nag-i-invest sa crypto, ay malaking opportunity po ito. Kung totoo nga ang forecast na aakyat si Solana sa presyong $2,700, kahit maliit lang ang kapital natin ngayon ay pwedeng lumaki ng sobra. Halimbawa, kung bumili ka ngayon ng 1 Solana sa halagang $170 at umabot po siya sa $2,700, halos 16 times po ang return mo. Pero syempre, hindi po ito garantisado. Lahat ng investment ay may risk. Kaya mahalaga pa rin ang tamang research, risk management, at wag lahat ng pera ay ilalagay sa isang coin lamang. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Solana ay isa po sa mga pinaka-promising na blockchain projects ngayon. Mabilis, mura ang fees, at maraming real-world use cases. Kung matuloy ang ETF at maging pabor ang regulasyon, walang imposible sa target na $2,700. Pero hindi ito bigla ang mangyayari. Pwede itong abutin ng ilang buwan o taon. Kung ikaw ay isa sa mga early believers ni Solana, mukhang magandang reward ang naghihintay sa'yo. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi, mag-invest ng may utak, hindi lang ng puso. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.